Kung Kristiyano ka, wag na wag mong gagawin ang manifesting dahil hindi ito sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, sa social media, nauuso ang salitang manifesting. At madalas, naririnig po natin ito sa mga kabataan kung gusto nilang makuha yung mga gusto nila. So ano nga po ba ang manifesting? Ang manifesting ay ang paniniwala na kapag inisip mo ng paulit-ulit ang isang bagay, gaya ng pera, tagumpay o relasyon, ay kusa itong mangyayari sa buhay mo o kaya man ito ay darating. Parang sinasabi nito na ikaw mismo ang gumagawa ng realidad mo gamit ang mindset, ang energy, o yung vibrations. So dahil diyan, hindi mo na kailangan humingi o magtiwala sa Diyos. So dahil dito, unti-unti nitong tinuturuan ng mga tao na umasa sa sarili, hindi sa Diyos, at mahanap ang guidance sa universe imbis po na sa ating Diyos. Saan nga ba talaga nanggaling ang manifesting? Ang orihinal na konsepto ng manifesting ay hindi galing sa Kristyanismo at hindi rin po ito makikita sa Biblia. Bago pa po naging sikat ang konsepto na ito sa social media, matagal na itong bahagi ng tinatawag na New Age practices na kung saan tinuturo na ang mga tao ay merong hidden power sa loob niya para baguhin ang realidad gamit lamang ang isip. So lumakas po lalo ang movement na ito noong pumasok yung law of attraction. Isang paniniwala na nagsasabing kung ano ang iniisip mo, iyon mismo ang ina-attract mo sa universe. Kaya pwede mong hulihin ang future gamit ang imahinasyon, kasama rin dito ang mga konsepto mula sa occult visualization, kung saan ang isang tao ay nagpo-focus ng image of energy para tumawag ng resulta. At maging mula po sa Eastern mysticism, tulad ng paniniwala sa vibrations, cosmic energy, at human divinity. Ngayon mga kapatid, kung papansinin nyo po, halos lahat ng pinanggagalingan nito ay merong iisang tema. Makikita po natin dito na ikaw ang magkokontrol ng realidad mo. Ikaw ang sentro. Ibig sabihin nun, ikaw ang magde-decide sa iyong hinaharap. Ikaw ang may ultimate power. At ikaw ang magtatakda na mangyayari sa buhay mo. So parang makikita po natin dito, ikaw ang creator. So dito makikita po natin na nilalayukan ng konsepto na ito sa ating Diyos, na siya ang tunay na creator. Ngayon mga kapatid, itong manifesting na ito, sa totoo lang, isa ito sa doktrina ng Church of Satan. Kasi mga kapatid, dun sa Church of Satan, wala silang panalangin. Kaya ang ginagawa po nila ay manifesting. Ginagamit po nila ito kasi hindi dito involved yung Diyos, kundi ang sarili lamang nila. Kasama na po dito si Satanas. Ang core belief ng manifesting ay nakasentro sa idea na kapag ini-imagine mo, inuulit-ulit mo, at palagi mong dinadama ang isang bagay, kusa itong darating sa'yo. Dahil ikaw mismo ang kumikilos para hilahin ito sa realidad. Kaya yung iba sinasabi po nila na pag-isipan mo lang at ito ay mangyayari. Kung anong iniisip mo, iyon ang tatawag sa realidad. So hindi lamang po ito positive thinking. Ito ay paniniwalang merong creative power ang isip ng tao. Halos kapareho po ito ng spiritual energy manipulation na makikita sa New Age at mga occult beliefs. Sa ilalim ng manifesting, sinasabi nila na dapat mong itaas ang frequency mo para maka-attract ng pera, katagumpayan, pag-ibig, oportunidad, o kahit anong gusto mo sa buhay mo. Pero kung titingnan nyo po mabuti, ang katuroan na ito ay nagpapalabas na ikaw ang may hawak sa resulta. Ikaw ang nagtatakda sa kapalaran mo. At ikaw ang may kapangyarihang magpabago ng lahat gamit lang ang mental focus mo. Ngayon mga kapatid, bakit natin masasabi na delikado itong manifesting? Kung titingnan po natin yung konsepto ng manifesting, mukha namang itong harmless. Sa unang tingin, kung titingnan natin, parang okay naman po ito. Pero ang hindi po nakikita ng marami, ito po ay isang uri ng spiritual practice. So kapag pumasok ka sa manifesting, ang ginagawa mo ay ang paggamit ng spiritual principles na hiwalay sa Diyos. At sa Biblia, anumang uri ng spirituality na hindi nakaugat sa Diyos ay otomatiko na nagbubukas ng pinto sa ibang espiritu. Sinasabi ng Biblia na merong dalawang kaharian lamang. Ito po ay ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng kadiliman. So kapag hindi ka nakafocus doon sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin nun, ikaw ay nasa kaharian ng kadiliman. Isa sa pinakamalalim at pinakamapanganib na dahilan kung bakit delikado ang manifesting ay dahil ang core message po nito na hindi mo kailangan ang Diyos. Kasi ang konsepto ng manifesting, kaya mo na mag-isa, hindi mo kailangan ng iba, lalo na ang Diyos. So lakas mo lang, sapat na yon. Hindi mo kailangan ng kapangyarihan o lakas ng Diyos. At sinasabi po kasi ng manifesting, mindset mo ang magdadala sa'yo sa katagumpayan. At ang source ng lahat ng magaganda sa buhay mo, ikaw ang may dahilan yan. Kung iisipin nyo po mabuti, hindi lamang ito self-confidence. Ito po ay self-deification o ang pagtaas sa sarili bilang ultimate power. Ngayon, kung babalikan po natin yung Genesis, ito mismo yung kauna-unahang kasinungalingan na ginamit ng kaaway laban kay Eva. So dito hindi natin makikita na sinabi ni Satan na sambahin mismo ni Eva si Satan. Hindi rin sinabi ni Satan
na magpakademonyo ka. Ang sinabi niya po dito, ikaw ay magiging parang Diyos. So hindi po ito pumapatungkol sa mga bagay-bagay, kundi pumapatungkol ito sa panlilinlang na ginawa ng kaaway. Na sinasabi nga na kaya mong maging katulad ng Diyos. Meron kang sariling kapangyarihan at wala kang kailangan kundi ang sarili mo. So nakita niyo po mga kapatid, parehong-pareho yan doon sa manifesting na ginagawa ng mga tao ngayon. Ikaw ang creator, ikaw ang controller, ikaw ang source ng lahat ng bagay. So kapag unti-unti kang tumigil sa pagdepende sa Diyos at nagsimulang magdepende sa sarili mong energy, frequency o mind power, mas magiging madali sa kaaway na ikaw ay mapalayo doon sa katotohanan at mas madali siyang makapasok sa buhay mo. So dito makikita po natin, hindi na kailangan na sapian ka pa ng demonyo para ilayo ka sa Diyos. So dito ang gagawin ni Satan, kailangan lamang nalinlangin ka niya. At yung panlilinlang niya po ay lagi nagsisimula sa isang bulong. Yun nga po, hindi mo kailangan ang Diyos. Kaya mo yan na mag-isa. Ang totoong panganib po ng manifesting ay hindi po instant o bigla-bigla na lang sumusulpot na merong demonyo. Hindi siya laging dumadaan sa nakakatakot o yung obvious na paraan. Ang unang target niya sa mga tao ay mindset. Kapag nakapasok siya sa paraan ng pag-iisip mo, hindi niya na kailangan gumawa ng mga kung ano-ano pa. Sapat na po na mabago ang pananaw mo para unti-unti kang ilayo sa ating Diyos. Kapag sinanay ka ng manifesting na magtiwala sa sarili, hindi sa Diyos, humingi sa universe, hindi sa creator, mag-attract ng gusto mo, imbis na mag-pray, at mag-create ng sarili mong reality, imbis na hanapin ang plano ng Diyos, ang mangyayari po niyan, unti-unti kang manghihina sa iyong spiritual na buhay. Kahit pakiramdam mo na lumalakas ka. Pero mga kapatid, yan po ay panlilinlang lang ni Satanas. Kasi mga kapatid, hindi lahat ng empowerment ay galing mismo sa ating Diyos. Minsan mga kapatid, ang pakiramdam ng kapangyarihan ay paraan para hindi mo maramdaman na walang proteksyon ng puso mo. Kung hinahanap nyo po ngayon ang katagumpayan, kapayapaan, kaayusan, breakthrough o blessing sa buhay nyo, hindi nyo po kailangan ng manifesting. Hindi mo kailangan kausapin ng universe at hindi mo kailangan mag-adjust ng frequency o energy level mo. Lahat po ng yan ay shortcut na mukhang spiritual, pero wala namang assurance, walang foundation at walang tunay na source of power. Ang kailangan nyo po dito ay ang kalooban ng Diyos, hindi ang sariling hiling. Ang timing po ng Diyos, hindi ang timing mo. Ang pabor ng Diyos at hindi ang energy attraction. Ang presensya ng Diyos, hindi ang vibrations. Ang plano po ng Diyos at hindi yung plano ng sarili mong isip. Ngayon mga kapatid, kapag nagtiwala kayo sa Diyos, hindi mo na kailangan pilitin ang reality. Hindi mo kailangan mag-attract. Hindi mo kailangan gumawa ng sariling destiny. Dahil ang Diyos mismo ang magbubukas ng pintuan. Mag-guide saan ka man magpunta at magdadala sa iyo sa pagpapala na hindi mo kailangan i-manipulate. Kung ginagawa nyo po yung manifesting ngayon, itigil nyo na po yan, hindi yan makakatulong sa inyo. Pwede po kayong ipahamak niyan. Ang gawin nyo, magtiwala lamang kayo sa ating Diyos dahil siya ang source ng lahat. Siya po ang makapangyarihang Diyos at hindi kayo. Wala po kayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay nyo.